What's up guys? Welcome back to Cruel Tax and Accounting Tutorial and welcome back to the accounting series. This time, ang pag-uusapan naman natin is books of accounts. Ano ba yung mga ginagamit na mga libro ng mga businesses in recording their financial transactions? So, isa-isahin natin yan later. Uh, Last time, ito yung mga naging learning objectives natin, di ba? So, this time, ang tatargetin natin is yung number 2. You must be able to identify the different books of accounts used by business entities in recording their transactions. Okay, particularly ito nga yung books of accounts na tinatawag natin. Okay, so simulan natin yung books of accounts. Yan. Okay. So, ano-ano nga ba yung mga tinatawag nating books of accounts na yan? Okay, or mga libro. Okay, una, pag-usapan muna natin, all businesses are required to keep a record of their day-to-day transactions. Saan? In the books of accounts. So, ibig sabihin, itong books of accounts, dito inire-record yung lahat ng transactions, particularly yung financial transactions ng isang business. Nakalagay ka day-to-day. Nakalagay din dito, all businesses are required without exception, di ba? Lahat kailangan. Okay? Ngayon, doon tayo sa realidad. Okay? Ito yung realidad, ano? The Bureau of Internal Revenue requires all businesses to apply for authority to print una and register their books. Okay, ibig sabihin yung mga libro or books of accounts na to ay naka-register dapat sa BIR. Tinatatakan ng BIR yan yung pinakaunang page pag pinarehistro mo ang iyong mga libro. Okay, so mamaya magpakita ko ng actual example ng libro, yung manual books kung tawagin natin. Okay, so o yun, nabanggit ko na, no? Yung iba't ibang, meron tayong 3 different kinds of books of accounts. Number 1, meron tayong tinatawag na manual books of accounts. Pwede rin naman ang gamitin ng isang business is loose tip books of account or computerized books of account. Okay, so dito ang ipapakita muna natin or ang gagamitin natin is yung manual books kung tawagin. Okay, pero generally, businesses or entities have the option na pwedeng loose leaf or pwedeng computerized. Kaya lang lahat ito ina-apply sa BIR. Okay? Ngayon, tuloy natin. Ano nga yung mga libro na yan? What are the common books of accounts? Okay, so ito yon. We have generally 6 types of books of accounts. We have the general journal, the general ledger, the cash receipts journal, the cash disbursement journal, the sales journal, and purchases journal. Ito yon. 6 na libro. Okay, 6 na librong pinapatatakan sa BIR. Okay? Kung ano-ano ba yung inire-record dyan, mamaya pag-usapan natin. Okay? Ngayon, assuming ikaw ay isang service type business, ano-ano dun sa mga nabanggit na libro, yung 6 kanina, ang dapat meron ka? Okay? What are the required books for a service type business? Okay? Particularly dun sa isang non-bat or non-batable business. So, ano-ano nga ba yun? Dapat meron kang general journal, meron kang ledger, meron kang cash receipts journal, at meron kang cash disbursement journal. Okay, magpakita ako ng isang journal, yung manual. Ano ba ang itsura nun? Ay, punta ka sa National Bookstore or sa iba't ibang bookstores, makakita ka ng journal. Ganito lang yon. Yan. Di ba? Ayan. Journal book. Okay. So, ang loob niyan, ayan, makikita mo, ganyan. O, di ba? Ito lang yon. Ito inire-record yon. Tapos yung first page nito, dito sa pinakauna, ito yung tinatatakan ng BIR. Pag pinarehistro mo ang iyong mga libro, ibig sabihin, ito yung authorized na gamitin mo sa pagre-record ng iyong transaction at hindi ka pwedeng gumamit ng ibang mga books. Okay? O meron din tayong ledger. O may nabibili rin ledger. Ayan, ledger. Yung loob niya, halos ganun din. Ledger. Sabi? O,
Ayan, tapos pwede ka rin makabili ng cash receipts journal and cash disbursement journal. Ibig sabihin, ulitin ko, for a service business, dapat ito ang mga libro mo. Dapat ito yung lahat, ito yung ina-update mo every now and then for BIR purposes. Okay? Ngayon, tuloy natin. What if ikaw naman ay isang business engaged in the selling of goods or properties? Okay? Or properties. O, ano naman ang mga librong dapat meron ka? Ang sagot, lahat na nung anim na yun ay dapat meron ka. Okay? Aside from the 4 journals, yung kanina for a service business, madadagdagan ka ng sales journal, tsaka ng purchases journal. Particularly, kung ikaw ay isang vatable business, required ka na mag-maintain ng ganyan. Okay? Ngayon tayo, ang orientation natin, more or less, ang mga madidiscuss natin is yung general journal, ledger, yung paggawa niyan. Medyo mandiwara kasi pagka may cash receipts and disbursements na. Kasi ang focus naman din natin dito is turuan kayo ng proper recording of transactions and preparation of financial statements. Pero tingnan natin kung magagamit natin yung cash receipts at cash disbursement journal. Okay, so simulan natin itong tungkol sa journal. Okay, ano nga ba ang mga nire-record dito? Ano ba yung iba't ibang uri ng mga journals? So, gaya ng nabanggit ko na last video natin, a journal is a chronological record of business transaction. Nakakabulol naman yan. Ibig sabihin, sunod-sunod ang pagre-record mo dito. By date, mauna, kung ano na unang transaction nyo, una mong i-record. Okay? Nabanggit ko na rin, it is called the book of original entry kasi dito lahat nauunang i-record. Okay? From source documents, journal na yung kasunod. Okay? And the process of recording the transaction in the journal is called journalizing. Di ba? Simpleng-simple. And ito naman, a journal entry with one debit and one credit, we call that simple journal entry. Mamaya pakita ko sa inyo. Yung example lang, simple journal entry. May isang debit, may isang credit. Ganun lang yon. Meron din tayong tinatawag na compound entry. Ano naman yon? An entry with 2 or more debits and or 2 or more credits. Ibig sabihin, pwedeng dalawa debit, isang credit. O kaya dalawang credit, isang debit. O kaya maraming debit, maraming credit. Pinagsama-sama mo, compound entry. Basta ang mahalaga dapat, masunod natin yung rule, double entry accounting system. Pag nag-debit ka ng 100, mag-credit ka rin ng 100. Okay, kahit ilang accounts pa yung magamit mo. We call that compound entry. Okay? Ngayon, there are 2 types of journal. Diba yung kanina, 6. So, i-classify lang natin yung 6 na yun into 2. We have the general journal, okay, and special journals. Sorry, yung 5 out of 6 doon is journal. Yung isa kasi ledger. Okay, so we have the general journal and 4 special journals. Okay, ano yun? We have the sales journal, purchases journal, cash receipts journal, and the cash disbursements journal. So, itong mga to, we call these special journals. At kanina, nabanggit ko na kung sino ang required mag-maintain ng special journals. Actually, pareho naman. Service ka man or engaged in selling of goods, pareho kang mayroong special journal. Pag service type, meron kang cash receipts and disbursement journal. Pag naman ikaw ay engaged in the selling of goods or properties, madadagdagan ka pa ng sales and purchases, which is another type of special journals. Okay, ngayon mamaya pag-usapan natin, anong nire-record sa mga special journal? Anong nire-record sa general journal? Okay? Ngayon, tuloy natin. So, general journal muna tayo. What are the parts of the journal? Okay. So, pag tinignan mo yung pinakita ko kanina yung loob, baka hindi mo masyadong nakita, ano ba yung parts doon? So, ito dapat merong date column or column for the date, another column for the account title and explanation, a column for posting reference or PR, a debit column, syempre, and a credit column. Okay. So, ito itsura nun. Meron kang column para sa date. Meron kang column para sa account title na gagamitin natin, kagaya nito. An explanation, kagaya niyan.
Another column for PR or posting reference. Usually, this is the account number. Ito rin yung mo, pupuntahan mo kung saan mo ipopost itong amounts na to. Ibig sabihin, cash in bank yun, kunwari, 150,000. So, ipopost mo sa ledger, ganun. Kaya may reference, PR. Meron tayong column para sa debit. O, kung yan ay increase in asset, i-record mo as debit. Parang ganun. Meron din tayong column for credit. O, dapat balance yan. Kagaya nito, 150 ang dinebit, 150 rin ang credit. Meron din yung page number and yung pangalan ng journal. O, for our purposes, ang ginamit na lang muna natin is general journal. Okay. At kanina nabanggit ko yung simple entry versus compound entry. Ito yung example ng isang simple entry. Isang debit at isang credit. Okay. Ito naman ay isang example ng compound entry. May isang debit, dalawang credit. Pero kung mapapansin mo, yung credit niya, although dalawa, 150, 150, pag inad mo, equal din do sa amount debited, 300,000. O, diba? Lagi natin dapat ma-maintain yun. For every transaction, for every journal entry, dapat balance debit at credit. Okay. Tuloy natin. Ngayon, sagutin natin, what are the transactions recorded in the general journal? Okay. Ang mga nire-record doon ay ito. Una, yung mga adjusting entries, doon natin nire-record yan. And non-cash transactions other than sales on account and purchases on account. Okay, kasi pag cash transaction, sa cash disbursement na yon o kaya sa cash receipt. Yung mga non-cash, sa general journal. Okay, aside from these two, yung sales on account and purchases on account. May pinaglalagyan kasi yan. May pinagre-recordan dyan. Okay? For example, yung pag-depreciation, magre-record ka, which is an adjusting entry. Sa general journal yan. Ganun din yung interest income, interest expense accrual. So, dun din. Okay? And many more. Okay? Ngayon, tuloy natin. Pag-usapan naman natin special journals. Okay? Anong nire-record sa mga special journals? Meron naman pala tayong general journal. So, ito yan. Sagutin natin. Unahin natin, sales journal. What are the transactions recorded in the sales journal? Ito ang sagot. Simpleng-simple lang. All sales on account or the sales invoices issued. Yan yung niya, supporting document niya. Sales on account. Ibig sabihin, lahat ng pautang mo na inventory. Ibig sabihin, yung binenta mo, pinautang mo, sa sales journal mo i-record yan. Sir, bakit pag ginawan pa ng special journal or sales journal particularly? Kasi nga, napakaraming transaction ng sales. Diba? Lalo na kung malaki kang company, ihiwalay mo siya, inihiwalay siya. Para makikita lang natin doon, lahat ng sales on account, Pero yung cash sales, hindi dyan inire-record. Sa cash receipts siya. Okay, sana huwag nyo kakalimutan nyo na ulit. Pag nagbenta ka, tapos na-collecta mo agad, cash receipts, journal mo ilalagay yan. Pero pag nagbenta ka, on account, pinautang mo, ilagay mo sa sales journal. Nakita nyo? So, magkahiwalay pa siya. Cash sales at saka sales on account. Okay? Ngayon, ano na ba yung nire-record sa purchases journal? Di baliktarin lang natin yung sales, purchases, all types of purchases on account. Bumili ka ng inventory, inutang mo, purchases journal. Bumili ka ng supplies, inutang mo, pinautang sa'yo ng supplier, purchases journal. Basta lahat ng on account. Yun ang term dito, on account. Yun ang tatandaan natin. Sales on account, pag sales journal. Purchases on account, pag purchases journal. Okay. Ngayon, gaya ng nabanggit ko kanina, pag cash receipts journal, obviously, ang nire-record yan, all types of cash receipts. Basta dinebit mo yung cash. Ibig sabihin, naka-receive ka ng cash. Ang cash receipts journal natin yan, i-record. Okay? We also have cash disbursements journal. Dito naman, lahat ng palabas na pera, disbursements. I-record natin dyan sa cash disbursements journal. Okay? Okay, this time, ang pag-usapan naman natin ay ledger. Ano nga ba itong ledger na to? At ano ba ang role nito? Okay? There are two types of ledger. We have the general ledger and the subsidiary
ledger. Okay, anong purpose ng ledger? Okay, 'di ba halimbawa na-record mo na yung transaction sa journal, yung kagaya nung pinakita ko kanina, may debit at credit. Tapos may posting reference, 'di ba? Ang ginagawa natin 'pag posting, yung halimbawa cash, tapos ang dinebit mo 100,000, punta ka sa ledger ng cash, idagdag mo do'n, nag-debit ka ng 100,000 on this date, yun. But sometimes, yung mga ibang companies, nagme-maintain sila ng subsidiary ledger, additional ledger. Bakit? Kasi 'pag general ledger lang ang ginamit nila, mapupuno agad. Kasi sobrang dami ng transaction. Halimbawa sa receivable, sales 'yun, 'di ba? Related to sales. Ang dami nating customer, na pinapautang, parang gano'n. Ang dami pang transaction sa kanila every now and then. Ibig sabihin, ihiwalay natin siya. Pwede tayong maglagay ng subsidiary ledger for receivable, 'di ba? Ibig sabihin, halimbawa, sa general ledger mo, meron kang accounts receivable do'n. Hindi mo na ilalagay bawat transaction do'n. Gagawa ka ng separate ledger, subsidiary ledger for AR or for the customers na merong balance sa atin or utang sa atin. Tapos doon mo na i-re-record sa subsidiary ledger yung mga transactions sa lahat ng ating mga customers. Pwede rin yan sa purchases of inventory. Yan. Okay? Ngayon, definition ng ledger, it is a grouping of accounts that are used to sort, yun ang gamit sa kanya, and store information from a company's business transactions. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraang video. Pag gagawa ka ng FS, yung mga balances kukuhanin mo sa ledger, yung updated ledger. Halimbawa, cash. Magkano na ending balance ng cash? Accounts receivable, doon mo siya kukunin sa ledger. Kaya mahalaga ang role ng ledger in the preparation of the financial statements. Dapat matuto kayo mag-post ng transaction sa ledger. Related yon. So, ayan guys, sana may natutunan kayo sa part 2 ng ating video at abangan nyo pa yung kasunod nating video. God bless.